Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, inuulit ko, no, alam niyo naman pagka sinabing Vice President Inday Sara Duterte, ang bukod sa maalala mong Vice President siya ng Republika ng Pilipinas, maiisip mo agad mga confidential fund, no? Mga pera-pera, ganyan. Marami nang tinatanong, marami nang hinahanap itong ating mga mambabatas kung saan napunta ang milyon-milyong pera ng OBP at ng DepEd. Itong 612.5 million na confidential fund at intelligence funds, mali pa yata ang paggamit. Basahin natin ito mga kababayan. Muling hinamon ni Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez si Vice President Sara Duterte. Naipaliwanag ang umano'y maling paggamit niya ng 612.5 million confidential in intelligence funds na natanggap ng Office of the Vice President at Department Education noong 2022 at 2023. Nung siya ay Education Secretary. Sa mga pahayag sa harap ng kanyang mga kasamahan, sinabi rin na pinuno ng 300 plus strong House of Representatives. Ito yung mga mambabatas. Ang pahayag ng Vice President na siya ay nakipagkontrata sa isang assassin para patayin sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at unang ginang Lisa Araneta Marcos at parehong naka-alarma at hindi pa nagawa at hindi pa basta-basta ito ay mapanganib. Let me be clear, hindi na ito biro. Hindi na ito normal na pananalita. Isa itong nagpadala ng banta sa ating demokrasya, sa ating pamahalaan at sa seguridad sa ating bansa, sabi ni Speaker Martin Romualdez. Isipin mo yun, sabi ni Speaker, no? Hindi na ito biro, hindi na ito normal na pananalita. Isa itong nagpadala ng banta sa ating demokrasya, sa ating pamahalaan at sa seguridad ng ating bansa, sabi ni Speaker Martin Romualdez. Isipin nyo, sabihin ba naman? Papapatay niya rin si Epelisa, PBBM, Speaker Martin Romualdez. Kapag daw namatay siya. Isipin mo, paano kung may mga dati kayong kaaway, doon pa lang sa Davao, narinig tong pahayag mo na to. Gawan ka na hindi maganda. Dahil pagka namatay ka pala, ang pagbibintangan yung tatlo. So doon po focus yung investigasyon, hindi doon sa totoong pumatay sa'yo. Muli niyang pinagtibay ang kanyang walang pag-aalinlangan na suporta para sa Pangulo at sa kanyang administrasyon. Yung pinagtanggol din niya yung kamera mula sa mga pag-atake sa paglabag ng protocol ni VP Duterte na hinihiling ng kanyang mga kasamahan sa pagsisikap na ito. Mahaba pa. So yun po mga kababayan, daming issue rito sa babaeng ito. Sa damakmak no? Parang hindi mo alam kung ano uunahin Sa totoo lang mga kababayan, yung impeachment trial na nasa Senado ngayon, na natapos sa Congress, yung impeachment na yun, hindi lang isang kaso yun, sa iba't ibang case, iba't ibang issue. Ang dami, iba't ibang issue yun. Sana masimulan na bukas yan. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog ha. Paalam po pasamantalang yung lingkod. Chris Ulo, lagi natin tatandaan doon, follow the majority. Follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye po.